Hi guys, welcome sa part 3 ng hydraulic engineering, no? So, ang topic natin for today is buoyancy and relative equilibrium. So, isa rin ito sa paborito ng ating examiner sa subject na HPGE sa Civil Engineering Licensure Exam. Ayan. So, start tayo guys sa buoyancy or Archimedes principle. So, ang principle lang dito guys is, for example, meron tayong body of fluid. Yan. And then, meron tayong sinubmerged na object. So, aside from its own weight, sabi ni Archimedes, meron daw force na tumutulak na equal dun sa may weight niya. Alright? So, ang tinatawag yun na buoyant force. So, yun yung concept ng buoyancy guys, no? Sa pagsasolve ng problem sa board exam, ganito lang talaga yung pagsasolve. Ano? So, intindihin nyo lang mabuti yung concept. So, for example, meron naman tayong totally submerged na object. So, yung weight niya guys is kunwari nasa pinakababa na talaga siya ng water. Ayun na. Ay pinaka-surface na talaga siya, nasa ground na siya. So, yung buoyant force pala dito, sabi ni Archimedes, ay mas mahina na kesa dun sa may weight niya, no? So, big sabihin, mas nag-govern yung weight ng object kesa dun sa may buoyant force, no? Hindi niya kinain. So, yun lang siya guys, no? Kapag ang object is floating, big sabihin, yung forces na yun, or yung force na present doon is yung buoyant force and equal lang yun sa weight. So, ayun siya guys. Yung weight dito guys, ideally is yun yung measured ng before i-submerge. Ayan. So, ganun lang yung concept niya guys, no? So, sa pag-solve naman ng buoyant force, ito yung formula natin. Buoyant force is equal to gamma ng fluid, yung fluid na pinag-submergean natin, and then volume, or gamma volume lang din. Submerge. So, parang vertical ano lang din siya guys, no? Vertical force na hydrostatic vertical force. So, gamma volume lang din siya, no? Or BF is equal lang din kay, eto na ba? Rewrite lang natin. BF is equal lang kay weight. So, delete na lang natin ito, no? Yan. Then, weight is equal to gamma volume. Yan. If hindi tinatanong yung if unknown din yung weight separately. So, anong volume dyan guys? Ang volume dyan guys is yung volume ng object, no? So, dito sa figure, parang 2D lang nakikita natin, pero sphere talaga yan. And then, ayun siya. Ideally guys, yung buoyant force, kino-consider lang siyang as 1 na ganyan, no? Pero, totoo niyan, meron talaga maliliit dyan na mga forces na tumutulak dun sa may area na nakasubmerge. Kaya, yung sinasolve natin sa formula ng buoyant force is yung volume nung nakasubmerge. Alright? Sige. Mas maintindihan nyo to further guys kapag nagsagot tayo ng past board exam. Right, punta tayo guys sa vertical translation or sa topic na relative equilibrium. So, formula ulit lang to guys, no? P is equal to gamma height is equal to 1 plus minus A over G. Ayan. So, note lang ulit tayo dito. Ang note natin dyan guys is kapag upward is positive A. Positive A. And kapag downward, negative A yung gagamitin. Negative sign yung gagamitin natin pag downward. So, dito yan guys, no? Ito. Mamimili lang tayo dyan. Depende guys kung yung sinasabi niyang translation is upward. So, kung ang basic na tanong dito guys is,
for example, merong container na filled with water, tapos itatranslate natin siya vertically. So, kunwari hilain siya pataas or upward. Therefore, ang gagamitin natin na sign doon is yung positive na acceleration. So, okay mag-alala guys, binibigay yung acceleration sa problem na to. No? Kung hindi man ibigay, malamang given yung isang. Kunwari, pressure, ganyan. So, for example, meron tayong water na nasa container, tas hinila siya pataas or sinakay sa elevator, ganyan. So, may acceleration yung guys, no? So, ang gagamitin natin is positive. Ganun lang siya kasimple, guys. And then, syempre, by concept of pressure, yung height dyan, guys, hindi yung height nung container. Ang height na kukunin natin dyan, guys, is yung height nung fluid. Okay? So, yun yung i-consider natin. Alright. Move on tayo, guys, sa horizontal translation. So, itong horizontal translation, guys, medyo mahaba-habang topic to. Pero, ipe-present ko na lang sa inyo, guys, yung mga cases. So, may mga cases kasi dito na kailangan i-consider. So, i-check nyo na lang yun kapag nabasa nyo yung problem kung saan siya nagfo-fall na case. So, ito lang yung formula, guys, na gagamitin natin dito, no? So, meron tayong tangent theta is equal to acceleration over gravity over y over x. Yan. Pero i-note lang natin, guys, na pwede nating i-maximize dito. Maximize yung newtons na, no? So, force equal to mass times acceleration. So, ito, guys, parang equation lang to. Itong formula na nilatag ko dito. Parang equation lang yan, guys, na pwede nating i-maximize. Alright, sir, ano yung mga yan? So, for example, meron tayong punta tayo sa first case, no? Sa open container. Open container. Tapos, meron tayong container dito na truck. Ayan, kunwari may truck dyan. Then, may sakay-sakay siyang water, no? For example, lagay tayo ng another color. Wait lang. For example, meron siyang lagay sakay-sakay na water, guys, no? So, ang pwedeng case dyan, guys, na una is yung unspilled. So, walang tatapon. Kapag umandar kasi to, guys, ang mangyayari dyan, ang magiging formation ng water dyan is pag ganito. Yan, magiging pag ganyan siya, guys, no? And then, etong theta dito, guys, yan, theta dito, yan yung theta natin na form. Alright? Then, yun yung nasa formula. And then, yung x natin dyan, guys, is yung distance nung, mare, ito yung yung point of intersection, di ba? Ito. Mangyayari, itong distance na to, yan yung x. And then, ito, ay x din. Okay? And then, yung nilayo ng water na yan is yung y. Alright? And so, guys, dito yung theta, no? Hindi tayo sure, theta. And then, kapag meron namang tumapon, guys, kapag tumapon, yung another case, may tumapon, mababawasan yung, for example, ito pa rin yung tubig. And then, may tumapon. So, may nag-overspill dyan. Ang magiging consideration natin na theta is yung dito. Yan. Kapag meron na ditong spilled. Alright. And then, kapag naman expose na yung container tank, for example, ganito, may spilled pa rin. Ito yung original surface ng water. Tapos nangyari, naging ganito na siya. So, ang theta natin, guys, is ito. So, ayun lang siya, guys, no? And then, ano pa bang, yan, kapag open container, ganyan yung magiging cases natin. So, acceleration yan,
So, next case is yung closed container. Delete lang natin tong pinagdodrawing ko dito. Closed container tayo, guys. Alright, wait lang. Next, guys, is yung closed container. Closed container. So, ito yung mga nakikita nating truck na merong daladalang fluid, usually yung gasolina, tas naka-close yan. So, pag close, guys, syempre, wala na tayong case dyan na spilled. And then, originally, kunwari, ito yung surface ng water. And then, ito yung naging itsura ng surface ng water nung umandar na siya pa ganito. So, ito pa rin yung magiging theta natin. Ito. Yan, yun yung magiging theta natin. And then, kapag naman umandar siya ng mas mabilis, so, originally, kunwari, ito yung surface ng water. And then, naging ganito siya. Yan, hindi pa expose yung So, parang ine-extend lang natin yan. Ito yung theta natin. So, parang same lang doon sa kanina. Unspilled to, guys, kasi close naman to eh. Ayan. And then, kapag ganito naman yung originally natin na surface ng water, is 3. And then, na-expose yung natin dito. Project lang natin yan dito. Alright, so ito yung theta natin. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, guys, sobrang bilis na ng acceleration, no? So, ang mga tatanong dito sa inyo, guys, is yung acceleration, kung bakit naging ganyan yung theta natin. And then, usually, kapag yung sa may open container, tinatanong yung volume, no? Volume nung air or nung water kapag meron siyang spilled. Pag may tumapon, if spilled. So, usually ganyan yung tanong, no, guys. So, ang pagsagot natin dyan, or ang approach natin dyan, guys, pag yan yung tinatanong, volume of air or water, if spilled, or tanong niya sa inyo dyan, guys, is yung volume ng air or water after ng ganitong acceleration. So, ang pag-solve natin dyan, guys, is ganito lang, Consider lang natin yung volume ng isang fluid is equal to volume niya. Volume ng fluid. Yan, volume ng fluid before and after. For example, kapag closed container, syempre, ang volume ng air before tas volume ng fluid after is equal lang kasi ang nangyari naman doon, hindi naman makakawala yung water, di ba, kung close. So, yung before natin is equal lang kay after. Alright? So, ganun lang siya kasimple, guys, no? Ayun lang, guys. Kung may natutunan kayo dito, maraming salamat. Sana i-share nyo to sa Facebook or sa mga kaibigan nyo nagre-review or nag-aaral. And subscribe na rin kayo, guys. Thank you.